Nagsisimula ang kwento sa isang bilangguan na nagpapakita ng isang bilanggo na sinasaksak ang isa pang bilanggo. Siya ay si Steve na kilala bilang ang pinakamarahas at kinatatakutan na tao sa bilangguan. Siya ay nakakulong ng nag-iisa dahil patuloy siyang umaatake sa ibang mga bilanggo ng walang dahilan. Madalas din siyang binalaan ng mga gwardya na ikinulong siya dahil sa kanyang mga kasalanan hindi para pumatay ng ibang tao. Ayon sa head warden ang kanyang pag-uugali ay dahil ay palagi siyang nag-iisa at bihirang makihalubilo sa ibang mga preso. Upang matulungan si Steve na simulan ang kanyang bagong buhay panlipunan, ang warden ay naglagay ng bagong preso sa kanyang selda. Ang lalaki ay pinangalan ng Marcus. Pagkapasok sa selda, si Marcus ay mukhang alanganin at hindi alam kung ano ang gagawin. Dahil ayaw siyang batiin ni Steve at hilingin sa kanya na makipag-usap. Kinabukasan ay binisita ni Steve ang kanyang abogado. Sa pulong na ito ipinaliwanag ng kanyang abogado na ang kanyang anak na babae ay naging isang may sapat na gulang na at nais niyang makilala ang kanyang ama na hindi pa niya nakikita ng personal. Dahil si Steve ay nakakulong bago siya isinilang. Ngunit pinahintulutan si Steve na tumanggi sa pagbisita ng kanyang anak kung hindi pa siya handa. Pagkatapos pagkarinig sa lahat ng sinabi ng kanyang abogado ay napatahimik na lamang si Steve. Hindi niya alam kung paano siya sasagutin dahil matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Noong gabing iyon ay mukhang balisa at natatakot si Marcus nang marinig niya ang pagbabante ng ibang mga preso na sasaktan siya bilang isang bago inmate. Sa sumunod na araw si Steve nagdala ng mainit na tsaa kay Marcus, nang walang sabi-sabing tinanggap ng binata ang inumin habang nalilito sa kakaibang ugali ni Steve. Sa tanghalian si Steve ay hindi mapakali mag-isa sa kwarto niya. Nang pumasok ang dalawang preso na miyembro ng gang, dumating sila sa kulungan para pagbabantaan si Marcus. Tila si Marcus ay pinsan ng isang tao na may utang sa kanilang pinuno. Sa kabilang banda si Steve na nag-iisip ay naabala sa presensya nilang dalawa kaya binyantaan niya sila. Kinabukasan ay isang matandang preso na nagngangalang Frank ang bumisita kay Steve sa kanyang silid para kumuha ng ilegal na kontrabando. Sinabi sa kanya ni Frank na si Marcus ay maaaring targetin ng lahat ng miyembro ng gang na pinagbantaan niya kahapon. Ngunit hindi ito pinansin ni Steve dahil gusto lang niyang mamuhay ng mag-isa sa kulungan ng walang panghihimasok ng sinuman at handa siyang pumatay ng sinumang subukan siyang abalahin. Kinabukasan nagulat si Marcus dahil ginising siya ng warden. Nang makita ni Steve na malamang na hindi na makakaligtas si Marcus ng higit sa 2 taon sa bilangguan dahil sa sobrang hina niya. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Marcus na pumili sa pagitan ng pagiging isang huwaran tao o marahas na tulad niya kung gusto niyang mabuhay sa kulungan. Para sa kanya may 2 uri ng preso, ang isa ay ang mga naging huwarang preso na sa bandang huli ay magpapagaan ng sentensya. O ang mga brutal na tulad niya na malamang na hindi na mamumuno sa bilangguan. Pagkatapos na sinabihan niya si Marcus ng mga alituntunin sa kanilang selda. Gusto niyang respetuhin nila ang pribadong bagay ng isa't isa at kung maglakas loob si Marcus laban sa kanya ay hindi siya magdadalawang isip na bugbugin siya. Nang gabing iyon ay sinisikap ni Marcus na huwag damumi. Dahil sinabihan siya ni Steve na huwag gawin ito kapag siya ay nasa selda. Dahil sa tingin niya ay hindi kagalang-galang ito. Ang tanging pagpipilian niya ay maghanap ng ibang palikuran o magtiis hanggang sa umalis si Steve sa selda. Kinaumagahan kahit pilit niyang pinipigilan ito ay bumuhos ang kanyang mga pawis pagkatapos ay dahan-daang tumae habang natutulog si Steve. Ngunit sa kasamaang palad ay nagising si Steve matapos makaamoy ng napakabahong amoy at agad niyang binugbog si Marcus. Si Steve sa kanaalala ni Steve ang nakaraan niya noong sinaksak niya ang isang preso na umiihi habang nasa selda pa siya ng ilang araw. Maya-maya ay pumasok ang mga prison guard sa selda ni Steve at inakusahan siya ng binasag ang ilong ng isang preso na nagbanta kay Marcus. Dahil ayaw umamin ni Steve, pinilit ng mga guard na magbigay ng testimonya si Marcus. Tumangging sumagot si Marcus dahil pakiramdam niya ay may utang siya kay Steve. Bilang resulta, galit na galit ang mga gwardya at nagpasyang hatulan si Marcus ng solitary confinement. Hindi nagtagal matapos tumanggap si Steve ng isa pang pagbisita mula sa kanyang abogado. Sa pulong na ito ipinaliwanag niya na kung patuloy na magdulot ng mga problema si Steve sa bilangguan ay hindi na niya ito matutulungan. Dahil bawat sa oras na saktan niya ang isang tao ay automatikong pinahabal ng korte ang kanyang sentensya. Ngunit tila walang pakialam si Steve dahil pakiramdam niya ay ang kulungan ay isang angkop na lugar para sa kanya. Bukod pa sa nasiyahan din siya sa kalupitan sa kulungan. Pakiramdam niya ay napakasamang tao niya.
Inamin pa niya na masaya siya nang mapatay niya ang dati niyang asawa at ang lalaking nanloko sa kanya. Dahil para sa kanya ang loyalty ang mahalaga, kaya sulit na bayaran ang mga kasinungalingan nila. Nang marinig ito umalis ang abogado, dahil ayaw makipagtulungan ni Steve sa kanya. Si Steve ay nagmumuni-muni habang nagmumuni-muni sa kanyang buhay mag-isa sa kanyang silid. Gusto na niyang makalabas ng kulungan. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi niya kayang harapin ang mundo doon. Inalis ng kulungan ang kanyang karapatan na maging isang sibilisadong tao at ginawa siyang lubos na malupit. Sa puntong ito nagsimula siyang makaramdam ng dilema, lalo na't gustong makipagkita sa kanya ng kanyang anak na babae. Ang mga gwardya ay palihim na pumunta sa kanyang silid habang natutulog si Steve noong gabing iyon at bigla siyang binugbog ng brutal sa kanyang pagtulog. Makalipas ang isang buwan ay bumalik si Marcus sa selda matapos magsilbi sa kanyang sentensya sa solitary confinement. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Steve sa pagtulong sa kanya na maalis ang mga nananakot sa kanya. Noong araw na iyon ay muling binisita si Steve ng kanyang abogado at sa pagkakataong ito ay nagpadala ang abogado ng larawan ng anak ni Steve. Ngunit tumanggi si Steve na buksan ito at kahit na kinumbinsi siya, para sa kanya na hindi siya karapat-dapat na makilala ang kanyang anak na babae. Lalo na ang pagiging isang ama para sa kanya, bukod pa ang kanyang anak na babae ay dapat ding mahiya na magkaroon ng isang ama na isang mamamatay tao. Lalo na ang kanyang sariling ina na pinatay. Kinabukasan ay nagsagawa si Steve ng isang transaksyon sa droga kasama si Frank. Sa kabilang banda, ganoon din ang ginawa ni Marcus sa kapwa itim na preso. Nang walang tao ang kanilang selda dumating ang isa sa mga miyembro ng gang sa bilangguan. At hinanap ang kutsa ni Steve at nang bumalik sina Steve at Marcus sa kanilang selda ay maraming preso ang dumating upang bugbugin sila. Ilang sandali ng pambubugbog kay Steve, ay dinala ng head warden, siya ay inilipat sa isang hiwalay na selda upang maiwasan ang karagdagang pag-atake. Samantala si Marcus ay naiwan sa selda na mag-isa. Pagkatapos ay hinarang ang kanyang selda gamit ang kutsan upang asahan ang panibagong pag-atake. Natakot siya at kahit na napatahimik na siya ng warden ay tumanggi pa siyang buksan ang pinto at lumabas ng selda. Sa wakas ay kinuha ng warden si Steve para hikayatin itong lumabas. Sa sandaling iyon ipinaliwanag ni Marcus na may utang ang kanyang ama sa lider ng gang sa kulungan. At kung hindi niya ito mababayaran kaagad ay matatapos na ang buhay niya. Sinabi ni Steve na sisiguraduhin niyang okay ang lahat. Ngunit sa halip ay sinadya ni Marcus na magpakamatay, nang mabalitaan niya na agad na pumasok si Steve upang iligtas siya. Mula noong insidenteng iyon ay palaging pinoprotektahan ni Steve si Marcus at unti-unti bahagyang nagbago ang kanyang personalidad at naging mas maganda. Isang araw tinawag ni Steve si Wilson na pinuno ng gang sa bilangguan sa kanyang selda. Pagkatapos ay hiniling niya kay Wilson na huwag nang abalahin pa si Marcus. Gayunpaman dahil si Marcus ay nangahas na lumaban sa kanyang mga miyembro tumanggi si Wilson na makipagkasando. Sa pagdinig sa pagtanggi na ito, nairita si Steve at walang pag-aalinlangang inatake si Wilson. Kinabukasan tinanong ni Frank kung bakit pinoprotektahan ni Steve si Marcus at naisip ni Steve na gusto niyang iligtas si Marcus para hindi siya matulad sa kanya. Gusto lang niyang iligtas si Marcus sa kalupitan ng bilangguan. Sabi ni Frank na ang nasa panganib ay hindi si Marcus kundi si Steve. Dahil nasugatan niya si Wilson, sinabi ni Steve na hindi siya natatakot, sa katunayan ay, makakagawa siya ng mga brutal at malupit na gawain ng walang kaunting awa. Dahil naniniwala siya na ang mga taong tulad niya ay karapat-dapat na makulong. Sa gabi habang tumitingin sa salamin ay naalala ni Steve ang kanyang pagkabata. Noong siya ay nasa paaralan pa ay nakita niya ang ilang mga bata na sumipa ng kuneho hanggang sa ito ay namatay habang tumatawa na parang hindi nila nararamdaman ang awa. Nag-alinlangan si Steve at bumalik ang pakiramdam na iyon nang mahuli niya ang kanyang asawa na nanloloko. Si Steve ay nag-hallucinate at nakita niya ang kanyang sarili bilang bata. Tinanong niya ito kung nais ba niyang makita ang kanyang anak. Ngunit natatakot si Steve na baka masaktan ang kanyang anak. Makalipas ang ilang araw ay ipinagtapat ni Marcus kay Steve na siya ay nanlulumo at balisa. Palagi siyang nakakaramdam ng pananakot sa loob at labas ng selda. Sinabi niya na ang tanging paraan para makalaya siya sa kanyang paghihirap ay ang mamatay. Ngunit hindi gusto ni Steve ang isang mahinang kaisipan na ganoon, dahil ang buhay sa kulungan ay talagang tunay na mahirap at kailangan niyang maging matatag sa halip na sumuko sa sitwasyon. Noong araw na iyon ay nakipagkita muli si Steve sa kanyang abogado. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang abogado ang tungkol sa kanyang mga pangamba kamakailan.
Na natatakot siya na kung makilala niya ang kanyang anak na babae ay magiging masamang impluwensya ito sa kanya. Mula doon ay hindi na rin niya maintindihan kung bakit gustong makilala ng kanyang anak na babae ang pumatay sa kanyang sariling ina. Pagkatapos noon nag-hallucinate muli si Steve. At nakilala ang kanyang nakababatang kapatid na nagsabi sa kanya na ang tanging paraan para makalabas siya sa kulungan ay ang mamatay dahil galit ang lahat sa kanya. Si Steve na nakaramdam ng pressure sa imahe ng kanyang nakababatang kapatid ay nagalit siya. Pakiramdam niya ay walang masama kung galit sa kanya ang ibang tao. Sa mga sumunod na araw ay nakitang busy si Steve sa kulungan sa pamamagitan ng pag-eehersisyo. Habang nag-iisip na makipagkita sa kanyang anak, habang si Marcus ay nilapitan ng isa sa mga gang member na nagbanta sa kanya noong isang araw. Napilitan siyang tawagan ang kanyang pamilya upang agad na bayaran ang utang dahil kung hindi ay masasaktan siya nito. Ngunit tumanggi si Marcus kaya siya binyantaan. Sinabi ng lalaki na wala na siyang ibang choice kundi sundin sila. Si Marcus saka nagkunwaring sinunod ang hiling niya at nang makakita ng pagkakataon ay inatake niya ang lalaki. Kinabukasan ng inaayos ni Marcus ang kanyang higaan, sinabi ni Steve na mas mabuti kung pinatay ni Marcus ang miyembro ng gang na nagbanta sa kanya kahapon. Ang sitwasyon ay magiging mas mahirap para kay Marcus, dahil ang lahat ng mga miyembro ng gang ay naghihintay ng pagkakataon na patayin siya. Sinabi ni Marcus na wala siyang ibang pagpilian, at mabuti pang mamatay kaysa maging pabigat sa kanyang pamilya. Sa wakas ay sinabihan ni Steve si Marcus na kumilos ng maayos at sundin ang mga alituntunin ng bilangguan kung gusto niyang maging ligtas. Bukod doon ay kailangan din niyang maging handa kung may mangyari. Pagkatapos ay bumalik ang abogado upang makipagkita kay Steve. Sinabi niya na may pananagutan pa rin si Steve bilang isang ama para sa kanyang anak at ito na ang huling pagkakataon ni Steve na ipagtanggol ang sarili sa paglilitis. Kinabukasan ay binisita muli si Marcus ng dalawang miyembro ng gang sa kanyang selda. Pagkatapos ay pinilit nilang magsuot ng panakip sa ulo si Marcus at pagkatapos ay tumayo ito. Buti na lang at nagpakita si Steve, Frank at tumigil sila. Nakita nila ang pagbuhos ng dugo mula sa ulo ni Marcus at si Steve na sapat na sa mga tulisan ay nagsabi sa kanila na saktan ang isa't isa kung gusto nilang manatiling buhay. Sa kalagitnaan ng gabi nagising si Steve mula sa kanyang pagtulog at pagkatapos ay nagugas ng kanyang mga kamay habang nakatingin sa salamin. At pinag-isipan ang lahat ng kanyang malupit na aksyon. Kinabukasan ay muling nakipagkita si Steve sa kanyang abogado, sinabihan siya na ang kanyang anak at ina ay dadalo sa kanyang paglilitis mamaya. At ang tanging magagawa niya ay pumirma sa isang dokumento ng pahayag na umamin siya sa kanyang kasalanan. Pagbalik sa kanyang selda, nahuli ni Steve si Marcus na nagdodroga. Bilang isang mapagmalasakit na kaibigan na sinabihan siya ni Steve na huminto at magsimulang tumuon sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Upang siya ay ligtas sa anumang banta mula sa mga miyembro ng gang. Ngunit naisip ni Marcus na siya ay ligtas dahil siya ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng warden. Sinabi ni Steve sa kanya na walang silbi ang mga prison guard kapag nahuli siyang gumagamit ng droga ng mga gwardya. Malamang na hindi na siya makakalabas sa kulungan. Naiinis si Marcus kay Steve at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Steve sa pananakot sa kanya. Na-trigger si Steve sa mga salitang iyon at malapit na pinalo si Marcus. Ngunit nanatiling tahimik si Marcus at humingi ng paumanhin. Si Steve ay muling binisita ng warden, sinabi sa kanya na mayroon lamang siyang huling pagkakataon upang gumaan ang kanyang sentensya. Sa pamamagitan ng pagkikita ng kanyang anak. Bukod dito ipinaliwanag ng warden na pinili ni Marcus na ilipat ang kanyang selda kahit na siya malamang ay papatayin ng gang na nanghuhuli sa kanya. Samantala si Steve ay nananahimik lamang at naghihintay ng kanyang oras upang makilala ang bata. Isang araw ay lumapit si Marcus kay Steve na nagbabasa ng libro sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Marcus na siya ay hindi magagalaw sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito pinayuhan siya ni Steve na manatiling alerto dahil pinupuntirya pa rin siya ng mga miyembro ng gang. Inamin ni Marcus na hindi na siya natatakot dahil nasanay na siya sa malupit na sitwasyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung makikipagkita si Steve sa kanyang anak at sinabi ni Steve na oo. Lumipas ang mga araw bago ang pagkikita ng kanyang anak. Si Steve ay nanatili lamang sa silid na nagmumuni-muni sa kanyang buhay hanggang sa wakas ay dumating ang araw na nakilala niya ang kanyang anak na babae. Nakaupo lang sila doon sa katahimikan ng walang nagsasalita matapos pilitin ng kanyang anak na kausapin siya. Sinabi ni Steve na kamukha niya ang kanyang ina at tinanong kung bakit hindi siya sumama sa kanyang lola. Sinabi ng kanyang anak na mas pinili niyang makipagkita kay Steve ng mag-isa.
Noong una ay naisip niya na hindi siya mangangahas na makipagkita kay Steve. Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Steve na kapareho ng iba pang ordinaryong tao. Lalo na sa katotohanan na siya ang ama niya. Sa kanya tinanong ang dahilan kung bakit palaging iniiwasan ni Steve na makipagkita sa kanya. Dahil gusto niya talaga itong makilala sa lahat ng oras. Naaawa siya kay Steve na nakagawa ng krimen dahil sa nararamdaman nitong pagkamuhi sa injustice na ito. Sa puntong ito ay maaari lamang humingi ng tawad si Steve. Dahil hindi siya maaaring maging isang mabuting ama. Ngunit napakasaya niya dahil nakita niya ito na maging mabuting babae. Bumalik si Steve sa kanyang selda na nangangarap ng gising sa kanyang kama. Hindi nagtagal ay nagising siya at nilaslas ang leeg ni Marcus. Ginawa niya ito upang iligtas si Marcus mula sa isang napakalupit na buhay sa bilangguan. Dahil napagtanto niya na ang tanging paraan upang mabuhay ay sa pamamagitan ng pagkamatay. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.